May we call on Wendy Laurian Azurin for the fourth question? Good afternoon, ma'am, sir. Recommend or how would you influence your president in dealing with China differently from this administration? Congresswoman Lenny. Ako kasi sa akin, lahat na peaceful means of negotiation kailangan tingnan. Hindi ako kontra sa ginagawa ng administrasyon na ngayon nakatutok tayo sa UNCLOS, yung UN Convention on the Law of the Sea. Doon tayo nakatutok, meron tayong arbitration case na nakahain. Hinihintay natin matapos yung arbitration case. Naniniwala ako doon. Pero yung sa akin, dapat hindi natin sinasaraduhan yung lahat na avenues for cooperation. Lahat na avenues na magbibigay ng katahimikan para sa lahat na parties. And at the same time, hindi natin gini-give up yung ating sovereignty. Naniniwala ako na dehado kasi tayo sa bilateral talks. Kaya yung UNCLOS, inaano niya talaga yung multilateral talks kasi bilateral talks, napakaliit natin kumpara sa China. Pero yung lahat na avenues para sa peaceful resolution, dapat natin yung i-pursue. Dapat hindi natin isama dito sa buong usapin yung relationship natin with China. Marami pang ibang opportunities for economic relationship na pwedeng patuloy na nangyayari habang pinupurso natin yung arbitration case, habang pinupurso natin yung iba pang klaseng usapin sa paghanap ng kapayapaan. Atin ang West Philippine Sea, tigilan na nating tawagin yan ang South China Sea para pangalan pa lang atin na talaga. Huwag nating bitiwan ang ating kapangyarihan, karapatan at pagmamayari ng lugar na yan. At pangalawa, sang-ayon ako sa sinabi ni Congresswoman Lenny, lahat ng mapayapang paraan dapat bukas tayo. Ano ang ginagawa ng pamahalaan ngayon? Regional approach gamit ang ASEAN, multilateral approach gamit ang UN, legal approach gamit yung kasong sinampa natin base sa UNCLOS. Pero hindi natin binubuksan yung iba pang mga pamamaraan, kabilang ang bilateral or back-channel talks. Importante at marapat na unawain natin na ang Pilipinas may sariling audience, ang China, ibang claimant countries, may sariling audience din. Walang mawawala at hindi kawalan dahil mapayapang paraan naman yan at hindi naman natin ibebenta ang ating pag-aari ng lugar na yan. Kung bubuksan natin pati na ang back-channel talks sa China o bilateral talks sa China, mabubuli lang naman tayo sa one-on-one kung magpapabuli tayo. Pero kung hindi, edi kaagad-kaagad nung sinimulan, tigilan kung yun lamang ang ginagawa nila sa isang bilateral talks. Dapat din sana unawain natin. Ang isyong ito ay hindi kinakailangan matapos sa loob ng termino ng isang presidente. Posibleng abutin ng dekada o marahil 100 taon bago may resolbahan ang isyong ito. Ang importante, hindi natin binibitiwan ang ating pagmamayari at karapatan dyan at hindi dumarating sa punto na sisiklaban digmaan sa pagitan ng dalawang bansa o ng mga claimant countries nito. Importante rin, panatilihin ang relasyon natin sa mga claimant countries, kabilang ang China, labas sa isyong ito. Ika nga ng isang libro kaugnay sa dating leader ng China na si Deng Xiaoping. Sabi niya, let's agree on what we can agree today and set aside for the future generations to take care of other problems that we cannot agree on now. Sino mag-aakala na ang Taiwan at China, ang presidente nila, magkikita bigla at magpapapicture pa na magkasama? Sino mag-aakala na ang Taiwan makakalahok bigla sa Beijing Olympics sa napakabigat na kondisyon na binigay ng China? Bawal yung gamitin ang flag nyo at bawal yung padugtugan ng national anthem nyo, maski na manalo kayo ng gold. Pumayag ang Taiwan nun at nagawa sila ng sariling Olympic flag, gumawa sila ng sariling Olympic anthem. Sino mag-aakala na ang dalawang bansang nag-aaway dahil ang claim ng Taiwan, bahagi ng Taiwan ang mainland, ang claim ng mainland, siyempre, bahagi nila ang Taiwan. Sino mag-aakala na meron ng 300 flights a day today? So sa kabila ng hindi nila pagkakaunawan, sa isang napakahalagang issue ng kalayaan at sovereignty, ay pwede nilang pagkasunduan ng ibang bagay. Marapat, yun din ang maging pananaw at tingin ng ating bansa sa relasyon natin sa ibang claimant countries. Labas sa hindi natin pinagkakasundo ang isyong ito, marapat at dapat buksan natin yung ibang mga pagkakataon at daan tungo sa isang mas magandang relasyon economically or culturally, if not politically, with respect to this issue. Thank you very much.